Pag nabubuhay ka ng talunan, kapag defeated ka ng sin, talunan ka sa kasalanan, kapag kinokondem mo yung sarili mo sa guilt, kapag meron kang sakit, may financial struggle, merong broken relationship, you are not living a life that God intended for you. Hindi ka nabubuhay sa gusto ng Diyos na meron ka. Kung ganun ang buhay mo, hindi ka ron. Sabihin mo, hindi ako dito. Kasi maganda yung gusto ng Diyos sa'yo. Ayaw niya na defeated ka, ayaw niya na talunan ka. Amen? Based sa Word of God, believers are destined to reign. Salamat sa Panginoon dahil nandito tayong lahat, punong-puno ng pagpapala, biyaya, at kasaganan. Amen? Kahit na sabi nga nung last week, di ba, nababalitaan natin yung mga nangyayari sa buong mundo, dito sa ating bayan, at tayo naman excited kahit may nangyayaring ganon. Bakit? Kasi alam natin, babalik na ang Panginoon eh. Anytime, babalik na ang Panginoon. Kaya kahit nababalitaan natin yung kaguluhan sa mundo, tayo ay excited naman na alam natin na meron tayong patutunguhan. Na magandang lugar na kung saan wala nang iiyak, wala nang mahihirapan. Kasama natin ang Daddy God natin. Sanay na ba kayong tumawag ng Daddy God? O parang ang hirap pa sabihin, Daddy God. Parang nahihiya pa ba kayo? Hindi na. Daddy God. Kasi pag sinabi mong Daddy, parang ang lapit-lapit ng relasyon natin, di ba? Parang ang sarap maglambing. Amen? So sabi nga, ano yung team natin this year? Arise, shine. So mag-a-arise tayo dahil sa Panginoon. Kagabi nga nanonood ako Doon sa Facebook, bago ako matulog, sumilip lang ako. Naku po, ang balita, tataas daw ang ang diesel at saka ang LPG, kerosene. Naku naman, parang pati ang pagluluto natin ay tataas din ang pagkain, di ba? Tapos, ano pa ba? Nung nakaraang linggo, si President Trump, tapos na daw ang ceasefire. So, batuhan na naman ng war. No, di ba? Ang gulo. Ano pa? O yung kanlaon. July 9, 3 sabay-sabay na ang pangyayari. Kanlaon volcano, pumutok. Di ba pagka manonood ka ng news, parang ang gulo. Pero hindi ka doon magpo-focus Magpo-focus ka sa promise ni God. Ano ba yung promise ni God? Kahit na ang mundo ay padilim ng padilim, ang mga beloved, ang mga anak niya ay getting brighter and brighter. Pa-shine ng pa-shine. Arise and arise. Amen? Mangyayari yan, syempre, dun lang sa talagang naniniwala. Naniniwala ba tayo? Amen. Amen. So, ang good news, magre-reign tayo in life. Kaya nga, reigning through grace. Kaya bago tayo magsimula, tayo manalangin muna. Panginoon, salamat po dahil may pangako kayo na kami po ay magre-reign. Kaya itong mensahe na ito, Panginoon, ay para po sa aming lahat. Tulungan niyo po kaming maintindihan kung paano nga po ba kaming maghahari sa buhay na ito. Nang sa ganon, makita po ng iba ang pagmamahal niyo at maakay po namin sila sa inyo. Lord, sa pagkakataong ito, tinataas ko po, Panginoon, ang mensaheng ito sa inyo. Holy Spirit, kayo po, Panginoon, ang siyang magbigay ng revelation sa bawat isa. Gamitin niyo lamang po ang aking bibig upang maipahayag ang mensahe ngayon. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Minsan, pag magbabasa ka ng news, parang
Napanghihinaan ka, ano ba yan? Mahal-mahal ng gasolina. Buti na lang wala ako sasakyan. Di ba? Pero hindi tayo makakalusot sa LPG, lahat ay nagluluto. Tama? O lahat namamasahe kahit na wala kayong gasolina, namamasahe naman ang lahat. Nag-i-struggle ang bawat isa sa finances ngayon kasi ang mamahal ng bilihin. Sa Pakistan daw, sobra daw taas ang bilihin. Bakit? Nandun ang giyera sa Middle East. So, sobrang taas daw, kaya nagpapanik na daw yung mga tao. Pero, kahit anong circumstances na meron tayo, alam natin naka-back up ang Panginoon sa atin. Amen? So, maniwala lang tayo. God did not call us just to survive. Yung matapos lang, okay na. Yung magsusurvive, hindi. Believe that God called us to reign. God called us to thrive. Hindi lang basta, okay na, makaraos lang ng okay na. No, may planong maganda sa atin ng Panginoon. Ang plano niya yung makita sa iyo, ano ba yung biyayang nakapaloob sa kanyang ginawa sa krus. Na hindi lang tayo basta iniligtas, merong pang mas magandang plano ang Panginoon. So discover natin paano tayo magre-reign in life. Na magre-reign tayo hindi sa pamamagitan ng ina-achieve mo. Nagbibigay ka ng effort, hindi doon. It's about receiving from God. Sa pakikipagrelasyon natin sa tao, tayong beloved, tayong believers, sabing ganun sa Bible, it is better to give than to receive. Bakit ka mag-give? Kasi nauna sa economy naman ng Lord, siya ay puro bigay sa atin. Kung tayo naman ay receive kay Lord, meron tayong kakayanang magbigay. Amen? So lahat ng source na meron tayo, lahat ng meron tayo, biyayang bigay lang ng Panginoon. Amen? So wala tayo pagyayabang. Ngayon, pag-aralan natin, what is the real contrast between achieving and receiving in relation to God's favor? May pabor ba ang Diyos sa atin? Meron. Kaya nga pinaboran tayo. Kailangan mabuhay tayo na ang lahat ng bagay ay pabor ng Diyos at biyaya ng Diyos. So pag-aralan natin ang achieving versus receiving. Achieving focuses on what we do. Kung ano yung ginagawa natin, ano yung performance natin. Man thinks that for God to bless him, akala natin para ma-bless tayo ni God, he needs to deserve, earn, and merit God's favor and blessing by his own efforts, his performance, his good works. Lord, pagpalain mo ako, ginawa ko to sa'yo. Lord, pagpalain mo ako, ang bait ko. Lord, pagpalain mo ako kasi masipag ako. Ganun ang achieving. Ina-achieve mo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng akala mo magaling ka, akala mo masipag ka, akala mo naging successful ka kasi ang diskarte mo, yun yung achieving. Gawin mo ito para i-bless ka. Gawin mo ito para mapangiti mo ang Diyos at ibuhos sa'yo lahat lalo ang pagpapala. Mag-strive ka pa more. Hindi masama yun. Ang masama, nakakalimutan mo sino ang nagbibigay sa iyo ng talino, nakakalimutan mo sino ang nagbibigay sa iyo ng lakas, sino ang nagbigay sa iyo ng diskarte, sino ang nagbigay sa iyo ng connection, sino ang nagbigay sa iyo ng financial. Yun ang masama. Kasi yung iba ina-achieve nila sa akala nila, effort ko to akin to. Kaya alam nyo, yung mga ganun tao, talagang ganyan yung kamay nun. Hindi marunong magbigay. Bakit? Ako nga napagod dito, bibigyan pa kita. Trabaho ka! Tamad mo di ba? Ay, naku, bakit ako tutulong dyan? Nahirapan silang magbigay. By
Kasi feeling nila kanila yung galing. Feeling nila kanila yung pinaghirapan nila yun. Pero ang totoo, binigyan ka ng Lord para makapag-bless ng iba. Amen? Sa totoo lang, nakakapagod kung mag-a-achieve ka sa sarili mo. Oo, sige, na-achieve mo yung isang bagay, yung isang goal. Pero mapapagod ka at the end eh. Kasi bakit? May kulang. May kulang. Kasi yung kulang na yun yung biyaya ng Panginoon na nakakalimutan natin na siya ang lahat na may bigay. Okay, na-achieve mo man ito, more pa. Hindi ka, yung bang wala kang satisfaction. More pa. Kaya ang lahat ng bagay dapat alam natin na galing ito sa Diyos. So Christianity is not about rules, it's about receiving grace. Sabay-sabay nga tayo. It's about receiving grace. Yes, totoo, nasa Old Covenant, yung kay Moses, yung mga sa Old Testament, you have to follow certain rules 100% before i-bless ka ni Lord. Kailangan perfect yon. Sabi nga si James, isa lang ang hindi mo masunod sa law na yon. Wala nang kwenta yung pag-follow mo. So sa Old Covenant, kailangan mo talaga sundin. Pero praise God, wala naman tayo sa Old Covenant eh. Nasa na ba tayo? Nasa New Covenant. We are no longer under the Old Covenant, under the law. Nandito na tayo sa New Covenant. Wherein na-receive na natin yung biyaya na tinapos na ni Kristo sa cross. Nandiyan na yan. Ito pala yung receiving. No, nire-receive natin kung ano yung tinapos ni Jesus sa cross. So receiving God's blessings are based entirely on receiving Jesus, and through His finished work, the abundance of grace and the gift of righteousness. The abundance of grace and the gift of righteousness. Tayo ay destined to reign in life. Nakadestino tayong maghari sa buhay na ito. Sabihin nyo nga, reign. Hindi ulan na. R-E-I-G-N. Reign. Maghari. Hindi desire ni Daddy God na mabuhay tayo in defeat. Yung ayaw ni Daddy God na mukhang talo tayo, talunan tayo sa relationship natin sa tao, talunan tayo sa finance, talunan tayo sa mga goals natin, sa poverty, sa failure. Ayaw ni God, Daddy God yan. Ikaw ba bilang magulang, gusto mo ba nakikita mo yung anak mo talunan? Masigit si Daddy God. Ikaw naman mga anak, gusto nyo ba nakikita nyo nakasibangot yung mga magulang nyo? Pag nakasibangot, tigre sila. Gusto nyo ba yon? Walang may gusto nun. Higit pa si Daddy God. Gusto niya naghahari tayo sa buhay na ito. He has called us to be the head. Sabi sa Deuteronomy 28 ito, He has called us to be the head and not the tail. Ulo ka, hindi ka buntot. You are above and not beneath. Nangunguna ka, hindi ka nasa dulo. Huwag ka sa row 4. Sa lahat ng bagay, mangunguna ka. Tuturo natin yan sa salita ng Diyos. Ano man ang circumstances mo sa buhay, tandaan mo, naka-back up si Daddy God sa atin. Why? Know or remember your identity. Di ba noong nakaraan, tinuro na natin yung identity natin? Kapag hindi mo alam yung identity mo, doon ka natatalo. Ano ba ang identity natin? Child of God. We are children of God. Ano ba si Daddy God? Hari. So ikaw, prinsipe at
prinsesa. So, remember, and don't forget your identity. Mahalagang-mahalaga yan. Hindi na, inalis na sa atin yung sinful nature natin. We are a new creation, a new creature. Bago na tayong nilalang. Hindi na tayo kasali sa kingdom ng kadiliman. Nasaan na tayo? Sa kingdom ng kalinawagan. At yung kingdom na yon ay nakay Jesus Christ. Magre-reign ka sa buhay. You reign over sin. No? Kaya yung sin na yan, kahit lumalapit sa'yo, maghahari ka. Makaganya ka kagad. Hindi. Hindi. Maghahari ako sa kasalanan na ito. Kasi binigyan ako ng power ni Daddy God to reign over sin. Amen? Amen. You reign over the darkness, the power of the devil. No, kahit merong ginagawa, kaya nga sa dulo ng ating prayer, no weapon formed against us shall prosper. May pinoporma ang demonyo, ang darkness sa atin. Pero hindi, pinorma na, pero hindi niya kayang ibato sa atin. Why? Pag alam mo, you reign in life because of Jesus Christ. Amen? You reign over power of depression. Ang depression, una, ma-anxiety ka muna. Nako, paano na nga kaya yung kinabukasan ko? Nako, ang mahal ng bilihin. Nako, World War III na. Nako, na-anxiety ka sa future. Pag na-anxiety ka, ano susunod? Nade-depress ka na. Pupunta ka na sa kwarto mo, hindi ka na lumalabas. Hindi ka na naliligo. Ayaw mo na makipag-communicate sa iba. Pero ang good news, ang sabi ng Lord, you will reign over depression. Amen? Alamin mo lang kung paano. You will reign over poverty. Ayaw ni Daddy God na nahihirapan ka sa buhay na ito. Kasi bukod sa kaligtasan, meron pang ibinibigay o ibinigay ang Diyos sa atin. Hindi lang niya tayo basta iniligtas. Yung bang tipong, sige na, ligtas ka na. Tapos hindi mo naman, halimbawa ngayon, di ba, bumaha sa Mindanao dahil sa ulan. Ni-rescue. After nung ni-rescue, iniwan na ng gobyerno. Di man lang nag-abot na, ano kakainin ng mga tao ron? So, hindi ganun si Daddy God. Ni-rescue na tayo, inabutan pa ng maraming biyaya. Amen? Nang sa gano'n. Amen, amen. Glory to God, di ba? Ganon kabuti ang Panginoon. Ni-rescue na tayo sa kadiliman, biniyayaan pa ng maraming bagay. Amen? Gusto niyo ba yon? Yan, sakit na yan. Hindi gusto ni Daddy God yan, although, kaya nagkakasakit pa yung katawan natin. Ito yung huling ire-redeem ng Lord Kailan? Sa muli niyang pagbabalik. Ito yung papalitan niya. Kasi itong body na ito, kay first Adam pa. Sino yung first Adam? Si Adam na nagkasala sa Garden of Eden. Kaya nga sa pagbabalik ng Panginoon, sa rapture, itong katawan na ito babaguhin. Gagawing glorified body. Body na hindi na nagkakasakit. Body na eternal na. Body na maganda. Glorious body. Nandito ba kayo nung tinalakay natin yan? Nito lang, mga ilang linggo lang nakaraan yun. Na kung wala kayo, nandun na sa YouTube, nandun na sa Facebook. Yung pinag-aralan natin na rapture. The power to reign is not dependent on your background. Pinag-aralan ko, PhD ako, master's degree ko, ako ang pinakamatalino sa klase ko, hindi. Ang background ko, yung mga magulang ko, mayayaman yan, hindi kami maghihirap. Hindi nakadepende doon. Ang background ko, marami akong connection. Nasa politika ko, dami kong pera, ang dami kong talents, ang dami kong hindi doon nakadepende. How to reign in life?
Hindi doon nakadepende sa background mo. Hindi rin nakadepende sa bulsa mo o sa savings account mo. Alam niyo po ba si Peter? Si Peter, kilala niyo si Peter? Si Pedro, kilala niyo? Yun, Tagalog. Si Pedro, isa sa 12 apostol. Alam mo nung una, nag-a-achieve siya ng Lord, kaya ko to. Magaling ako, Lord. Ganon siya nung una. Si Pedro, tignan natin yung mga salita niya. Gustong ipakita ni Pedro kay Jesus na malakas siya, magaling siya, cool siya. Cool siyang apostle. Cool siyang tagasunod ni Kristo. Matthew chapter 26 verse 33 to 35. Galing to sa bibig ni Peter, ha. Sumagot si Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Anong dating? Magaling ako, Lord. I love you, Lord. Achieving, self-righteous. Ang galing-galing ang mga salita niya. Sumagot si Jesus, tandaan mo, sa gabi rin yun, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Ay, naku, talaga nagyabang itong si Peter. Sabi niya, ngunit sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin, kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Yan yung achieving. Yan yung mga self-righteous. Akala mo matatag ka. Nakakalimutan ni Pedro yung sinasabihan niya, yung gumawa ng maraming milagro. Kasama siya. Tapos sasabihin mo sa Diyos na gumawa ng maraming milagro, back up mo ko. Huwag ka magalala, basta kasama kita. Kasama mo ko. Walang makakakanti sa'yo. Parang ganon. Sino ba yung sinasabihan niya? Ang Diyos. Tama? So yun. Yung mapagmalaki tayo, doon tayo magfo-fall. Usually, ganun talaga ang mga tao eh. May pagyayabang. Aray ko. Diba? May pagyayabang. Alam mo kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, ibigay mo lang kay Jesus. For He cares about you. Minsan, sa pagyayabang mo, kaya ko to. Hanggang sa ang dami kong nakikita ngayon, nagpo-post, pagod na ako, I'm tired, paano ba mabuhay? Parang gusto kong mag-unalive. Paano ba yon? Tapos magko-comment naman yung marami. Kapatid, kapag ginagawa mo sa sarili mo, mapapagod ka talaga. Pero kung ginagawa mo yan dahil alam mong ang Diyos ang kasama mo, walang kapaguran. Mapapagod ka, itulog mo lang. Kagaya ng isang propeta sa Old Testament, napagod siya. Pero alam mo, hindi siya kinondena ng Panginoon. Tinulog lang niya yon. At pinakain din siya ng Panginoon. Ganun lang yon. Pagod lang yung katawan mo, pagod lang yung isip mo. Pero pagkatapos mong matulog, magpasalamat ka sa Lord. Lord, thank you sa biyaya mo, buhay pa ako. You care about me, Daddy God. Iniingatan mo ako. Amen? Kung ano man yung nasa isip mo, na sinasabing wala kang kwenta, hindi yan totoo. Kasi ang Diyos nga, bumaba para iligtas ka. Valuable ka sa Kanya. Amen? So alisin natin yung pagmamalaki natin. Dahil hindi talaga natin yan kakayanin. Mapapagod ka lang. Kasama mo ang Diyos sa lahat ng journey mo sa buhay. Amen? Peter tried to prove to Jesus that he was strong and cool, but he failed. Bakit? Pagkatapos ng 3 beses niyang ikinaila si Jesus Christ, tumilaok ang manok. Lord, tumilaok yung manok, tama yung sinabi mo. Kinaila nga kita. Tama? Tama? Dininay ni Peter si Jesus.
Akala niya cool siya, nagmamagaling siya. Di pala niya kaya. Kaya si Jesus lang pala ang makakapagligtas sa kanya. Ang sabi nga dyan, yet in his failure, grace found him and Jesus restored him to lead. Sa kabila na si Pedro ay nagkamali, natagpuan siya ng biyaya ng Diyos. No? Pinakain pa nga siya ni Jesus ng isda. Feed my sheep. Sabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga tupa. At nangyari nga kay Peter, na kahit anino niya, di ba, na-restore siya. Hindi siya kinondemn ni Jesus, but ni-restore siya. Kaya kung meron man pagkakamali sa buhay natin, come back to your senses. Come back. Jesus loves you. Huwag kang maglublob dyan sa kasalanan na yan. Bumalik ka sa Panginoon. Amen? At tatanggapin ka niya ng buong buo. Nakagaya ni Peter, si Peter nagwagi. No? Yung bang kahit anino lang niya, gumagaling yung mga tao. Yung panyo na ibinibigay niya, gumagaling ang tao. Ginamit siya ng Panginoon. Kaya kapatid, we will reign in life. Amen. We arise and shine. Amen? Ang power para maghari ka sa buhay, ito ay based lang kay Jesus and Him alone. Wala nang iba. Yung mga, yung mga galing natin, talino natin, o ano man ang nagagawa natin, bigay lahat yun ng Panginoon. Lahat yun ay biyaya lamang. Saan natin makikitang verse ang reign in life? Romans chapter 5 verse 17. For if by the one man's, yung sinasabi diyang isang tao, Adam, offense, si Adam na nasa Garden of Eden, death reigned through the one. Okay, Tagalogin natin. Dahil doon sa unang Adam na nasa Garden of Eden, dahil sa offense niya, ano ang naghari? Death, kamatayan. Pag wala kang pera, patay ang bulsa mo. Tama? Tayo hindi naman gusto ng Diyos na namamatay ang tao. Pero nag-reign yung kamatayan. Bakit? Dahil sa offense ng first Adam. Ang first Adam na nasa Garden of Eden. Kaya nga sabi diyan, for if by the one man's offense, yung ginawang mali ni Adam doon sa Garden of Eden, death reigned. Much more! Higit pa, kung may ginawa si Adam noon sa Garden of Eden, mas higit yung ginawa ng isang tao rito, yung second Adam. Yung second Adam na yon ay si Jesus Christ. Na kapag di-receive mo, and much more those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. Kung ni-receive mo, amen, glory to God. Kung ni-receive mo yung abundance of grace and the gift of righteousness na galing kay Jesus Christ na itong second Adam na ito, much more, higit pa. Kung merong ginawa sa atin, si Adam sa Garden of Eden, ang kamatayan ay dumating sa tao. Higit pa yung ginawa ng second Adam na si Jesus Christ. Ano sabi? Will reign. Sabihin nyo nga, will reign. Maghahari ka. Dahil ikaw ay nakay Kristo. Amen? Now, i-word study natin yung reign. Ang reign ay, sa Greek niyan ay basileo. Where we get the English word, basilica. No, basilica, yung malaking ano yun eh. Parang malaking stadium, basilica. In ancient Rome, basilicas were used to law courts. Alam niyo yung law courts?
Ngayon sa Senado natin, ganun parang ganun. Babalitakta ka ng galing, no? Sa issue natin sa Pilipinas, parang ganun. No, it refers to a kingly judicial rule. O ngayon, alam ko may isa lang king ngayon, dalawa na sila doon. Kung napapanood nyo, no? Alam nyo na ibig ko sabihin. Sa Senado, dapat isa lang yun nandun, di ba? Pero dalawa. No? To reign in life as king is to have kingly rule and to possess kingly dominion. Kingly rule. Ibig sabihin, siya ang hari, rule niya. Siya ang hari, ito ang susundan mo. Ito ang dapat mong sundin. May kingly rule. Kumbaga siya yung naghahari. Sinabi ko ito. Nakukuha? So reign. Kingly. Kingly. Sino ba hari natin? Si Jesus Christ. Ano ba tayo? Sige. Move on. Romans chapter 5 verse 17. Ano natin yung verse na to? Letter B na tayo ha. Tapos na tayo kay Adam For if by the one man's offense, death reigned through the one. Dito na tayo. Much more, those who receive, ano daw? Abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life. Sino ba ang mga tumanggap nitong dalawang to? Amen. Taas nga ang kamay na tumanggap ng dalawang ito. Amen. Paano mo masasabing tinanggap mo yan? Nung tinanggap mo na si Jesus Christ, ang Lord and Savior mo, tinanggap mo ang abundance of grace and the gift of righteousness. At kapag tinanggap mo yung dalawa na yan, ang pangako ng Diyos, you will reign in life. Maghahari ka, sa ano ba ang gagawin mo? Maghahari ka. So dalawa lang ang kailangan para maghari ka sa buhay na ito. Sabay-sabay, ano? Ano ang kailangan natin para maghari sa buhay na ito? Abundance of grace and gift of righteousness. Natanggap natin yan nung tumanggap tayo sa Panginoong Hesukristo. Pag nabubuhay ka ng talunan, kapag defeated ka ng sin, talunan ka sa kasalanan, kapag kinokondem mo yung sarili mo sa guilt, kapag meron kang sakit, may financial struggle, merong broken relationship, you are not living a life that God intended for you. Hindi ka nabubuhay sa gusto ng Diyos na meron ka. Kung ganun ang buhay mo, hindi ka ron. Sabihin mo, hindi ako dito. Kasi maganda yung gusto ng Diyos sa'yo. Ayaw niya na defeated ka, ayaw niya na talunan ka. Amen? Based sa Word of God, believers are destined to reign. Sabihin nyo nga, destined to reign in life. Destined to reign in life. As king. You are destined to reign in life as king. Hindi ka dapat na talunan. Hindi ka dapat na panghihinaan ng loob. Kasi sa nakikita nating mga bagay-bagay sa paligid at mundo na ito, hindi. Dahil you are called to be above them all. Kailangan nandoon tayo sa ibabaw. Amen? Ngayon, nakikita natin yung evidence ng ginawa ni Adam sa paradise, sa Garden of Eden. Nakikita natin yung death. Death sa di ba may landslide. May mga namatay sa landslide. Death yan Yung pagbaha, death yan sa sa mundo natin. Yung pagka may sakit ka, hindi galing sa Lord yun dahil yun sa unang kasalanan. Curse yun
di ba, tinanggal na tayo sa curse? Amen? Kaya nga pinapagana natin ang faith natin, na kapag gumana yung faith natin, you will reign in life. Yung faith natin, binigyan ka ng abundance of grace and gift of righteousness. Amen? Hindi ka nakakagawa ng kasalanan kasi may ginawa kang hindi ka makasalanan, hindi ka tinawag na makasalanan kasi nakakagawa ka ng kasalanan. Hindi ganon. Kasi pinanganak tayong makasalanan dahil kay Adan, unang Adan, destined na tayo sa impyerno. Pero salamat sa Panginoon, nung siya'y bumaba, binago niya tayo, nung tayo'y tumanggap, hindi na tayo nakadestino sa impyerno, tayo'y nakadestino na sa langit. Kasi bago ka nang nilalang. Hindi na ikaw yung dati, bago ka na. Amen. Amen. So, pag-usapan natin yung keys, ng pag-reign in life. Much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through one, Jesus Christ. Number 1, abundance of grace. So, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Dahil sa biyaya, kayo'y iniligtas. Dahil saan? Paano tayo niligtas? Biyaya. Sarili mong gawa? Magaling ka? Dahil sa talento mo? Dahil sa biyaya, kayo'y nililigtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Pag sinabing kaloob sa English, gift. Ang gift, pwede mong tanggapin, pwede mong tanggihan. Ayoko ng regalo mo. Baguhin mo. Gusto ko LB. O gusto ko Hermes. Hindi, joke. Pero ang gift, kasi sabi nila kasi beware tayo sa, may nagsasabi na, ang tawag nila doon, universalism. Ano yung universalism? Ang sinasabi ng universalism, kasi mahalaga itong maintindihan ninyo. Ang sabi ng universalism, dati nga dahil sa isang kasalanan lang ni Adam lahat nagkasala na. Di ngayon, dahil kay si Kristo bumaba na, lahat ligtas na. Hindi po ganun. Yun ang universalism. Lahat ligtas na. Hindi lahat ay ligtas. Ang ligtas ay yung tumanggap ng biyaya. Ang ligtas, yung tinanggap si Jesus Christ na Lord and Savior niya. Kasi nga sabi, gift Pag gift, pwede mong tanggihan. Kung tinatanggihan mo si Lord Jesus Christ bilang Savior mo, asa na regalo mo? Tinanggihan mo So, ang universalism ay hindi tamang theology. Hindi tama yun. Kailangan mo talagang tanggapin mo si Jesus Christ kasi hindi ka naman, kumbaga hindi isinusubo sa'yo ng Diyos. Hindi tayo robot. Mayroon tayong free will. At yung free will na yon ay isusuko mo, tatanggapin mo si Jesus Christ. Amen? So verse 9 na tayo, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinumang mapagmalaki. So paano tayo naligtas? It is by grace through faith. Hindi natin to in-achieve. Di ba kanina achieving? Kundi ni-receive lang natin. Alam niyo po ba yung kalagayan noon nung nakapako si Jesus Christ sa cross? Yung magnanakaw. Wala pa siyang ginagawa. Wala pa siyang napapatunayan. Pero sinabi niya, Panginoon, sasama ako sa iyo saan ka man pumunta. So doon pa lang, sa cross na yun, yung magnanakaw na yun, naka-receive ng biyaya. Wala pa siyang napapatunayan. May napatunayan? Wala. Pero pinangakuan siya ni Jesus Christ na isasama siya sa paradise. Ganun din tayo. Ano man yung patunay natin, ano man ang meron tayo. Hindi natin yun
masasabing, Panginoon, ang galing ko. Hindi. Sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos tayo'y naligtas. Amen? Romans 5:20. Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. Sabi diyan, nang magkaroon ng kautusan, ito yung law. No, bakit nagkaroon ng kautusan? Gusto ba ng Diyos ito? Hindi. Ang may gusto ng kautusan na yan ay ang tao rin. Ang sabi doon sa Old Testament, Panginoon, ibigay mo lahat ng gusto mong gawin namin. Kaya namin yan. Di binigay nga ng Lord. Kaya dumating ang 10 Commandments. Hindi lang 10 Commandments, pati yung iba pang mga kautusan. Ang total, 613 laws. Bakit ibinigay ang kautusan? Sabi diyan, that the offense might abound. Maghahari ngayon yung offense. Ibinigay ang kautusan ng Diyos. Kasi mayayabang yung Israelita Ibinigay ang kautusan sa kanila nang makita nila, ayan, sige, magaling ka, sundin mo. Kaya mo? Lord, hindi. Hindi ko pala kaya yung 613 laws. Daming rules. Kasi kapag hindi nila nasunod yung 613 laws, may kapalit na parusa. May kapalit na curse. Nasa Deuteronomy 28 yung mga parusa na yan. Doon tayo ni-redeem ng Diyos. Yes, mas masusunod natin yan kasi ang power ng Holy Spirit ay nasa atin na. Hindi na tayo nakapailalim sa kasalanan. Tayo ay nakapaibabaw na dahil nagre-reign tayo in life. Kaya yung mga bagay-bagay na mga rules na yan, wala na sa atin yan. Bakit? Kaya nating sundin dahil meron tayong power na nanggagaling sa Holy Spirit. Amen. Ang higit pa doon, mawawala yung curse. Magkaroon ka man ng failure, mahal ka pa rin ng Diyos, balik ka lang. Sa kanila, hindi. Sa Old Testament, kailangan mag-o-offer sila para sa kasalanan. Bakit? Kasi hindi sila pagpapalain, may curse sa kanila. Nag-o-offer sila ng mga perfect na hayop para yung curse hindi mapunta sa kanila, mag-open heaven. Tayo hindi. Isa lang ang gumawa. Perfect na tao dahil Diyos siya. Yun ay si Jesus Christ. Na hindi na tayo nag-o-offer ng ganun kasi isang beses lang niya ginawa yan sa cross at hindi na mauulit. Kaya forever continuous kung ano yung ginawa ni Jesus Christ sa cross, continuous yun. Kasi minsan we fail. Diba? Sometimes we fail. Pero balik lang tayo kay Jesus Christ. Lord, thank you. Kahit nag-fail ako, tinanggap mo pa rin ako. Amen? Sabi diyan, but where sin abounded, kung ang kasalanan ay nag-abound, grace, sabihin nyo nga, grace. Yung biyaya ng Diyos did much more abound. Lalong nag-abound. Nako, etong maganda dyan. Sabi dyan, much more abound. Pag-aralan natin yan. Ang binasa natin ay King James. Ang King James po ay transliteration ng original na word. So sabi diyan, grace much more abound. Sa Greek ay huper perisio. Literally means to abound exceedingly. Ay, grabe. Abound. Ano sabihin abound? Kumbaga, malaki na. Tapos, exceedingly, yes, bumulwak. To overflow, ibig sabihin sa timba, hindi na ma-contain, nag-overflow na. To be in great excess. It comes from two words, hooper and perisio. Ang hooper nga, ang ibig sabihin sa English, hyper. Pag sinabing hyper, diba? Ay, hyper yung bata na yan.
Di ba? Hyper, super, super duper. Perisyo, abundantly, exceeding. So super duper ang biyaya ng Panginoon. Hyper grace. Paano mo masasabi, tayong makasalanan na hindi karapat-dapat sa langit, tinanggap ng Panginoon, hindi mo ba masasabing hyper grace? Hyper grace, hindi ko alam bakit hindi nila, maraming Kristiyano na hindi nila maintindihan yung hyper grace. Yung super duper na biyaya ng Diyos na sa kabila na tayo'y makasalanan, tayo'y pinatawad niya. O dahil hindi lang naituro ang hyper perisyo. So ang hyper grace daw, ay, Pastor, ayoko yan. Kasi lisensya yan para magkasala. Bakit? May lisensya ba ang pagkakasala? Kailangan mo ba na lisensya para magkasala ka? Kahit wala ka lisensya, nagkakasala ang tao, tama? Hindi yan lisensya. Ang totoo, kapag yung biyaya ng Diyos ay natanggap mo, lalong ayaw mong magkasala. Dahil nakakaya kay Daddy God. Pinatawad ka na, aabusuhin mo pa. Tama. Grace abounds much more. Hyper perisyo. Super duper. Ako ba may sabi? Hindi. Ang salita ng Diyos. Binalikan lang natin yung Greek word. Amen? Amen. So, kagaya nga nung example ko kanina, di ba? Hyper perisyo ba? O hyper grace ba yung ginawa ng Diyos doon sa kriminal kaninang kinuwento ko? Yes. Kriminal yun eh. Magnanakaw yun, pumatay yun eh. Pero pinatawad ng Panginoon. Ano tatawag mo doon? Grace. Little grace lang po. Di. Super duper grace. Hyper grace. O ayaw nyo ng hyper? Sige. Exceedingly, abundantly, overflowing. Ano pa gusto niya? Exceedingly, abundantly, overflowing, great excess, lahat na. Oh, dami niyo pa sasabihin. Sabihin niyo, hyper grace. Amen? So, minahal tayo ng Diyos nung tayo ay makasalanan pa. And that is super abounding grace. Kailangan lang tanggapin natin yung grace na yon so we can reign over sin, so we can reign over sickness, so we can reign over failure, over depression, over poverty. Amen. So, doon pa lang tayo sa grace abounds. Marami na tayo natutunan. Ngayon naman, kasunod. Andiyan pa kayo? Next. Romans 5:17 uli. Nasa pangalawa na tayo. Una, abundance of grace. Pangalawa, gift of righteousness. Ang gift of righteousness, hindi natin yun na-achieve sa pamamagitan ng gawa natin. Na yun ay inilagay sa atin ng Panginoong Hesukristo. Nang siya'y nakabayubay sa krus, ang lahat ng kasalanan natin napunta sa Kanya. At lahat ng kainosentehan ng Panginoong Hesukristo, ang katwiran niya, ang righteousness ng Panginoong Hesukristo, kanino napunta? Sa mga mananampalataya. Nagkaroon ng divine exchange. Kaya sa harapan ng Panginoon ngayon, righteous na tayo. Amen? Matuwid na tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya tuwing magpe-pray tayo, si Kristo ang nakikita ng Diyos sa atin. Hindi yung mga gawa natin. Kaya ang, di ba sabi ganyan, the prayer of the righteous is effective. Why? Are you righteous? Yes. Kasi tinapos ni Kristo yan para sa'yo. Kaya yung kasalanan natin, nung inilibing si Jesus Christ, nalibing na rin yung kasalanan na yun. Kaya nung
nasa atin ay righteousness na born again tayo. Kumbaga, wala na yung kasalanan. Natanggal na yung makasalanan sa atin na nature. May bago na tayong nature. Ang nature natin ay anak na tayo ng Diyos. Kaya alien na sa atin ang magkasala. What is biblical righteousness? Righteousness is a legal standing before God granted through faith in Jesus Christ. It is a gift not earned by human effort, aligning with the doctrine of justification by faith. This righteousness is imputed to believers. Nilagay, sinuot ng Diyos sa atin. So, hindi natin in-achieve, ni-receive lang. In-achieve? Tatlo lang yata ang kausap ko. In-achieve? No. Ano lang? Ni-receive. Pilipos 3 verse 9. Ang ating pagiging matuwid o righteous ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yung kautusan po, holy yan. Pero hindi ka gagawing holy. Ipapakita lang ng mga kautusan o yung law o yung mga 10 commandments, papakita lang niya sa'yo na hindi mo kaya, makasalanan ka, hindi mo to nasunod, tong 613 laws. Holy yan, bigay ng Diyos eh. Pero hindi ka gagawing holy. Amen? So, kundi saan lang tayo magiging holy, magiging righteous, kundi sa pananalig lang kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Faith. Faith, hindi sa sarili mong gawa. God wants us to stop trying to achieve. Let us begin to receive favor, blessings, and healing that Jesus accomplished on the cross. Favor and blessing is upon us today. Amen? Amen? Ayaw nyo yata ng favor and blessing eh. Alam nyo kahit lang doon sa paradahan, wala na yatang paradahan. Hindi, pabor ng Diyos, magkakaroon ng paradahan. Mata mo, makikita mo, may paradahan na. Mga kahit simpleng bagay, kung naniniwala ka, mangyayari. Amen. Hebrews chapter 10 verse 12. But this man, sino yun? Si Christ, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. So pag-aralan natin yung sat down, umupo. Ano ibig sabihin ng umupo? Kasi noon sa Old Testament, walang ano dun eh. Pagkababasahin natin yung context niyan sa 10:11, ang ano dyan, ang context niyan, yung offering ng mga pare. Doon sa temple, walang furnitures, walang upuan. Bakit? Kasi continuous yung pag-o-offer ng sacrifices. Kasi continuous din ang pagkakasala ng tao. So walang upuan. Dire-diretso ang trabaho ng mga pare. Pero diyan sinabi, sat down. Ano ibig sabihin? Finish work. Tinapos na ni Kristo, kaya siya'y nakaupo na. Pictures, honor, and rest after completion. Believers can therefore cease striving and enter His rest. Tapos na. Tapos na. Ginanap na ni Kristo. Nakaupo na si Kristo. Saan? Sa right hand of God. Bakit tapos na? Tapos na. Siya na yung perfect na alay eh. Wala na kahit nagkakasala ang tao. Pag sinabi niya, pinatawad ka na, past, present, and future. Tapos na. Pinatawad ka. Amen? The place of supreme authority. Grabe. Diyan na yung pinaka-supreme authority. Sino ba ang supreme authority ng bawat bansa? Katulad natin, democratic tayo eh. Presidente. Kapag sa ibang bansa naman, yung iba may king pa sa England, di ba? May king and queen pa, tapos prime minister. Di ba? So, diyan, right hand, ibig sabihin si God na, doon sa supreme authority, andoon si
Jesus Christ. From this position, He intercede for us. So, nandoon si Jesus Christ para mag-intercede para sa atin. Amen? So, wow, back up talaga natin si Jesus Christ. And will return in triumph. Mananagumpay tayo. Amen? Sino rito ang mananagumpay? Amen. So lahat tayo mananagumpay. Lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesukristo ay mananagumpay. Amen ba? Ito ang very interesting. Kung si Jesus Christ nakaupo na doon sa right hand of God, this is very interesting. Ephesians chapter 2 verse 4 to 6. But God is so rich in mercy and He loved us so much. Mahal ba tayo ng Diyos? That even though we were dead because of our sins, patay ba tayo sa kasalanan dati? He gave us life. Binigyan tayo ng eternal life ni Lord when He raised Christ from the dead. So, inulit ng Bible, it is only by God's grace that you have been saved. Na-save tayo because of God's grace. Ito ang kasunod. Ito ang interesting. Ito ang amazing. Next. For He raised us from the dead along with Christ and, sabay-sabay tayo, seated us with Him in the heavenly realms because we are united with Christ Jesus. Wow! Diba? Nakaupo si Jesus Christ sa right hand of God. Tayo, saan nakaupo? Katabi! So, ibig sabihin, nagre-reign tayo. Ayaw mo maniwala? Nagahari ka kasama ni Jesus, ni Kristo. Nagahari tayo, amen? Amazing. Interesting. Nakaupo ka kasama ni Kristo. Position of authority and rest in Christ. Resting in Christ. In ancient times, noon, kapag nakaupo ka with the ruler, nag-i-indicate ito ng position of favor and shared authority. Alam niyo sa Old Testament, kilala niyo ba si Joseph the Dreamer? Kilala niyo, Joseph the Dreamer. Yung nanaginip siya, tapos nakulong siya. Madami siyang nangyari sa buhay niya hanggang sa na-interpret niya yung panaginip ng hari. Tapos ipinromote siya kasi magkakaroon ng taggutom no, na-promote siya. Binigyan siya ng singsing. Shared authority siya nung hari. Kahit anong sabihin ni Joseph, sinusunod ng buong bansa. Mayroon siyang kingly rule. Bakit? Kasi binigyan siya ng authority ng hari. Believers, ganun din tayo. Binigyan ka ng authority ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi sa Luke chapter 10 verse 19, you will trample snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. May authority ka. May authority ka magpalaya sa mga sakit sa katawan mo. May authority ka. Kasi we reign in life. Katabi natin si Kristo. Amen? The seating is not a future promise but a present reality indicating the believer's current spiritual authority. Current, present. Kung ano yung ngayon mo, you have authority. Hindi yung future, ay maghahari ako pagka nandiyan na si Jesus Christ, kaya ko yan. No! Ngayon pa lang binigyan ka na ng authority. Parang si Joseph, kung ano sabihin mo, mangyayari. Amen. Amen. Because yun ang pangako ng Panginoon sa atin. How to reign? The key to reigning in life is receiving all that Jesus accomplished for us at the cross. Receiving lang tayo. Now, kung nakaupo tayo kay Christ, paano naman natin yan magagawa in daily life?
Beloved, walk. Number 1. Shift from striving to receiving. So, hindi yung strive ka ng strive. More pa. Receive mo lang yung abundance of grace and gift of righteousness. Mangyayari na. Lord, bakit, sasabihin mo sa sarili mo, Lord, bakit ba ganun? Ano ba dapat kong gawin para i-bless mo ako? Ay, hindi ganun ang prayer. Lord, thank you. Ganito ang prayer. Lord, thank you. Dahil nireceive ko ang grace mo, nireceive ko ang righteousness from you, ang pagpapala, ang pabor ay nasa akin na ngayon. Ganun ang prayer. Hindi yung, Lord, ano ba gagawin ko para yumaman ako? No. Paalala mo lang sa sarili mo, Lord, thank you. Magre-reign ako sa buhay na ito because I receive the abundance of grace and the gift of righteousness. Amen? Thank you, Lord. Number 2, overcome bad habits and addictions effortlessly. Pag sinabing addiction, hindi lang yung droga, hindi lang yon. Diba? Yung iba, nako, hindi na mabitawan ng cellphone. Yung mga anything na hindi mo mabitiwan sa sarili mo. Nanonood ka ng, ako, grabe tong teleserye na to, hindi ako talaga makatulog, gusto ko talaga magpuyat. Ano pa yung mga addiction? Bili ka ng bili ng mga, ay, gusto ko tong ano na to, bag na itong ganda addiction yun. So, overcome bad habits and addiction effortlessly. Declare mo agad. Pagka meron kang bad habits, ano ba yung mga bad habits mo? Mapagmura ka. Or meron kang mga, di ba yung paninigarilyo, addiction din yon? Kasi addict ka sa pag-smoke pag-inom. Sugal. Madami. Yun yung mga bagay na nakakasira na ng oras mo, nakakasira na ng buhay mo, nakakasira na ng pamilya mo. Addiction yun. Declare mo agad, hindi ako ito. I reign in life. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Tagalogin mo, mabuti akong tao dahil kay Kristo Jesus. Kaya ko to. Then, talikuran mo. Amen? Sabihin nyo nga, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Tagalog, ako ay mabuting tao dahil kay Kristo. Okay, so pag merong mga temptation, yan lang ang sasabihin mo. Parang ayoko pang matulog. Nangyayari yan sa inyo. Gusto ko pang panoorin ako. No? Kaya masusunod mangyayari dito sa teleserye na ito. Diba? Uso yan, Netflix at saka yung yung mga Chinese drama. Bakit ko alam? Minsan ganun din ako. Pero napagtatagumpayan. Kagabi natulog ako ng maaga. Diba? Amen? I am the righteousness of God in Christ Jesus. Kinaya ko ito kasi binigyan na ako ng power ng Holy Spirit. Mabuti akong tao dahil kay Jesus. Sabi dito, hindi sa sariling lakas, kundi sa biyaya ng Diyos. Ang tunay na pagbabago ay nanggagaling sa pagtanggap, sa pag-ibig ng Diyos, hindi sa sariling effort. Ngayon, kung may mabigat kang challenge ngayon, remember, kasama mo ang Diyos. Kung sa tingin mo, nasa baba ka, ngayon, yung buhay mo, nasa ilalim ka. No? Wala nang, yung down na down ka. Lord, tired na ako, pagod na ako, unalive, gusto ko na mag-unalive. Pag nasa ilalim ka, ano ang sunod na way? Bababa pa? Lalim na lalim ka na? No. Ang way is going up, 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 and away. Alam niyo po ba, sa mga trials, makikita mo kapag kasama mo ang Diyos, sa lahat ng mga trials mo, makikita mo ang Diyos merong gagawing pagpapala sa iyo. Magugulat ka na lang, Lord, na-overcome ko. Thank you. Testimony mo na yan. Tandaan mo kung nasa ilalim ka ngayon, there's no other way is
Up. Tataas ka na ngayon. Arise, shine. Amen? Na-overcome mo yun, magre-reign ka na in life. Alam nyo, sa mga challenges, marami ka rin namang matututunan eh. Matututo ka maging patient. Yung patience mo, matututunan mo yan. Matututunan mo maging humble. Tama? So yung challenges na yan, dahil yan dito sa mundo, na kinabibilangan natin. Pero, ang sabi ng Lord, kung meron kang challenges, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Tumaan man ako sa ilog, di ako malulunod, kasama natin ng Diyos. Di ba? Di ako matatakot. Okay, wag na. Baka humaba pa tayo. Number 3. And then, nasa down ka na, o going up ka na. Number 3, expect breakthroughs in your vocation. Expect mo yan. Kasi magre-reign ka nga in life. Kung ikaw estudyante, trust God for an excellent result sa exam mo, sa mga activities mo. Magugulat, ang galing mo. Not because you are really good, but God is good. Binigyan ka ng talento, binigyan ka ng talino. Kung ikaw naman ay professional o entrepreneur, kung ikaw ay negosyante o mayroon kang job, career, expect promotion. Siyempre, bibigyan ka ng Lord ng galing talino. Expect promotion. At ipagdasal mo na ilagay ka doon sa posisyon with influence. May authority of influence. Dahil kapag ikaw may impluwensya ka, kaya mong dalin yung mga mas sa'yo. Kaya mo silang dalin sa Panginoon. Mga koneksyon, binibigay ng Lord. Bakit? Para magkaroon ka ng influence sa kanila. Influence ng Influence ng biyaya ng Diyos. Hindi ikaw ang mai-impluwensya, ha? Ikaw ang mag-i-impluwensya sa kanila na dalin sila sa biyaya ng Diyos. Amen? At kung ikaw naman ay homemaker, merong housewife, meron ding house husband. Hindi na uso ngayon na, ikaw lalaki, ikaw magtrabaho dito ako. Hindi. Pwedeng yung babae ang nakakuha ng trabaho, yung lalaki naman na magte-take care sa mga anak. Pwede yun. House husband. Tinatanggap ng ating lipunan yun ngayon. Rely on His daily anointing na makakapag-raise tayo ng mga amazing na mga anak na may takot sa Diyos, ng mga anak na talagang sila man ay magiging influential sa mundong ito. Amen? Okay, number 4. Speak words of dominion. Remember, yung Basilika, yung Basileo kanina, anong sabi? Kingly rule. Ang king, paano mo nalalaman ang utos niya? By words. Sinasabi niya. Hindi niya sinusulat. Hindi ganun. Sinasabi niya. Kaya tayo, dahil nakaupo tayo, we have kingly authority, speak words of dominion. Stop speaking defeat over your life. Ba't gano'n? Lagi ako nagkakasakit kapag tag-ulan. Inisipon nga ako talaga, uso ito uso. Hindi yun words of dominion. Start making regular positive faith confession. Before leaving the house, sabihin nyo, pag bago kayo lumabas, because I received the abundance of grace and the gift of righteousness. Ano man ang lakaran ko, ano man ang hawakan ko, I'm blessed and favored. Amen? O ano uli yung dalawa?
Ayaw. Ano uli yung dalawa? Abundance of grace and gift of righteousness. Ulit. Abundance of grace and gift of righteousness. Pagka ni-receive mo yan, ano mangyayari sa atin? We will reign in life. O bakit speak words of dominion? So, alam niyo sa Psalms 34 verse 12, ano sinabi? Does anyone want to live a life that is long and prosperous? Gusto niyo ba yan? Sinasabi ng Bible na gawin natin. Then, keep your tongue from speaking evil. Lalo na yung mga negatibo na sasabihin mo sa sarili mo at sa kapwa mo. Stop it. And your lips from telling lies. Kasi ayaw talaga ng Lord ang lies. Ang ama ng kasinungalingan ay sino? Demonyo. Sinabi yun talaga sa Bible. So kung gusto mo magkaroon ng long and prosperous life, yan ang wag mong gawin. Turn away from evil and do good. Search for peace and work to maintain it. Yan ang sabi sa Psalms 34. Alright. So tapos na tayo. Salamat sa Panginoon. So bago tayo tuluyang matapos, i-review natin ng konti. Ano yung mga key in reigning in life? Number 1, sabay-sabay tayo. Receiving all that Jesus accomplished for us at the cross. Number 2, receiving the abundance of grace. And number 3, receiving the free gift of righteousness. Ano yung 4 na daily life na gagawin natin? Beloved walk. Number 1, shift from striving to receiving. Number 2, overcome bad habits and addictions effortlessly. Number 3, expect breakthroughs in your vocation. And number 4, speak words of dominion. And ito yung beloved thought natin. Napakaganda. Before my grace revelation, I used to say, ito yung lagi natin sinasabi, I will do my best and God will take care of the rest. O parang gagawin ko muna to at bahala na ang Diyos sa akin. But now that we have the revelation of grace, I say, Jesus did His best on the cross, and I can take the rest. Baliktad na. Amen? So dahil tinapos na lahat ni Kristo sa cross, ano man ang gawin natin, pinagpala na ng Diyos. Amen? Amen. Sa mga hindi pa nakakatanggap ng abundance of grace and gift of righteousness, tayo yumuko. Samahan niyo ako na tanggapin ang regalong bigay ng Panginoon sa atin. Lord, salamat po. Ako'y pinatawad niyo na sa lahat ng aking kasalanan. Thank you. Tinatanggap ko po ang abundance of grace and the gift of righteousness right now. At maghahari ako sa buhay na ito. Holy Spirit, tulungan niyo po ako. Guide me. In Jesus' name. Amen. Tayo na pong lahat. Ito natin ang ating isip at puso sa Panginoon. Pasalamatan natin siya sa lahat ng biyayang binigay niya at pinagkaloob sa atin. Thank you, Lord. Pinagpala niyo na po kami, pinaburan niyo na po kami. Lord, talagang uulanin kami ng pagpapala. Na kahit madilim ang mundo, kami magliliwanag because you want us to reign in this life. Thank you, Lord, na magre-reflect ang kagandahang loob niyo sa aming gawi at gawa. Gabayan niyo po kami, Holy Spirit, sa lahat ng aming gagawin. Let your light shine upon our face, na makita ng iba ang pagmamahal niyo, na maramdaman nila na may Diyos na nagmamahal. Thank you, Lord. At anumang challenges na meron sa aking mga kapatid, sa mga beloved
Lord, tinulungan niyo na po ang bawat isa. Ang kanilang mga prayer request, Lord, nakaabot na sa langit at Lord, thank you, tinugon niyo na ito. Sa mga challenges na meron sila ngayon sa buhay, Lord, thank you sa mga matututunan nila. Pero Lord, thank you. Aakyat po sila, magre-rain at sasabihin, salamat Lord, sinamahan mo ako. Lord, sa mga broken relationships, salamat. Kayo pa rin po, Panginoon, ang siyang tutugon sa mga broken lives and broken relationship na magkakaroon ng kapayapaan sa bawat isa. Sa aming mga katawang lupa, mula ulo hanggang paa, thank you Lord, kasama sa krus ng Kalbaryo ang kagalingan namin. Kaya sa pangalan ni Jesus, lahat ng sakit na iniinda mo ngayon sa iyong katawan mula ulo hanggang paa, sa pangalan ni Jesus, aking inuutusan na mawala sa katawan mo sa pangalan ni Jesus. Ikaw ay pinagaling na ng Panginoon in Jesus' name. Bukol, matunaw ka. Cancer, matunaw ka in Jesus' name. Migraine, ulcer, diabetes, high blood, at ano pa mga sakit, banggitin ninyo in Jesus' name. Yan ay pinagaling na ng Panginoong Hesukristo sa pangalan ni Jesus. At anumang hahawakan, at anumang tatapakan namin, anumang lalakaran namin, Lord, thank you. Pinagpala mo na ito. Lahat ng pabor ay hahabulin kami. Mag-overtake lahat ng blessing and favor nyo sa amin. Dahil pangako nyo yan sa amin. Thank you, Lord. Salamat po sa biyaya ninyo. Lord, pinagdarasal namin ang aming bayan. Tulungan niyo po, lalo na ngayon, mayroong mga pagbaha, mga paglindol, mga pagputok ng bulkan. Panginoon, tulungan niyo po ang mga kapwa naming Pilipino na nandoon sa sitwasyon. Tulungan niyo po ang bawat isa na makaahon at hindi niyo po pababayaan ang aming bayan na tuluyang malugmok. Maghahari ang righteousness, Panginoon, sa bayan namin. Thank you, Lord. Thank you. For no weapon formed against us shall prosper, and every tongue which rises against us in judgment, we shall condemn. Pinoporma ng kalaban, pero wala siyang magagawa. Hindi magwawagi. Kung meron mang mga pinopormang masama sa amin, walang pagwawagi mangyayari sa kanila, sapagkat pinagtagumpay mo na kami, Panginoon, at doon kami magdedwell, doon kami magre-rest sa inyong presensya. Thank you, Lord. Iningatan niyo na po kami, pinagpala niyo na po kami, kasama ng mga mahal namin sa buhay. In Jesus' mighty name, amen. Lahat ng pangako mo sa'kin ay oo. Sa bawat laban, tiyak ang panalo. Ako'y nasa lilim na lumikha ng mundo. Sa bawat hakbang ako'y ginagabayan. Saan man naroroon, laging pinapaboran. Ako ay piniling, niligtas, pinagaling.